Isinugod po sa ospital nitong Martes ng umaga si Attorney Salvador Mijaldaldea, dating Executive Secretary at kasalukuyang legal na tagapagpayo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court or ICC, matapos makaramdam ng pagkakasakit habang bumibisita sa dating Pangulo. Sa larawan po ni Senator Robin Padilla, makikita si Attorney Mijaldaldea na nasa emergency room ng isang ospital sa The Hague. Si Mijaldaldea ay dumalo po sa ICC Detention Center nitong Marso 18 bilang abogado ni dating Pangulong Duterte, ngunit biglang nanghina habang nagre-rehistro. Ayon naman sa ilang kasamahan, posibleng naapektuhan siya ng malamig na klima sa naturang lugar. Kinumpirma naman ng Embahada ng Pilipinas na agad siyang nabigyan ng paunang lunas at dinala sa isang ospital kung saan siya patuloy na ginagamot. Kinumpirma naman ng Malacanang na nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang social media post ng isang police vlogger na bumatiko sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO USEC Attorney Claire Castro, nagulat ang Pangulo sa pahayag ng pulis at iginiit na bilang aktibong miyembro ng serbisyo, dapat itong maging non-partisan. Kinasuhan ng Quezon City Police District ang nasabing pulis ng inciting to sedition at paglabag naman sa Cybercrime Prevention Act. Para sa palasyo, tama lang na ito ay disiplinahin at panagutin alinsunod po yan sa naturang batas. Bagamat tinawag itong isolated case, muling nagbabala naman ang gobyerno laban sa anumang panawagan ng kaguluhan. Patuloy naman ang Department of Education or DepEd sa pagpapagaan ng trabaho ng mga guro sa bansa. Ayon sa ahensya, target nilang bawasan ng hanggang 57% ang kanilang paperwork. Mula sa 174 na school forms, 5 forms na lamang ang kailangang sagutan ng mga guro. Bukod dito, ibinaba rin po sa 31 ang ancillary task at 39 naman ang teaching-related assignments. Depende yan sa posisyon ng guro sa paaralan. Layon po ng hakbang na ito na bigyan diin ng pagtuturo at mas mapahusay pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Walang nakikitang ebidensya ang Bureau of Immigration or BI na may nangyaring lagayan upang makatakas sa bansa ang mga prominenteng personalidad na may kaso. Ayon kay BI Commissioner Joel Biado, hindi dumaan sa formal na channel si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go nang tumakas ito. Gid niya, imposibleng masangkot ang kanilang tauhan dahil dumaan si Go sa backdoor exit patungong Sabah, Malaysia sa pamamagitan ng Tawi-Tawi. Dagdag pa niya, mahigpit ang seguridad sa mga paaralan o paliparan at pantalan, kaya't malabong may naganap na sabwatan. Tiniyak naman ng Philippine Navy or PN na nakahanda ang kanilang hukbo sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard or CCG at tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay PN spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tungkulin nilang protektahan ang seguridad ng bansa at ng mga mamamayang Pilipino. Aniya ang tensyon ay dulot ng isang foreign player na may layuning sakupin ang West Philippine Sea. Kasunod dito ng suporta ng China kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang utos ng pag-aresto ng International Criminal Court. Pagtitiyak pa ni Trinidad, handa ang kanilang puwersa hindi lang sa West Philippine Sea kundi pati sa seguridad ng bansa sa lupa at himpapawid. Patuloy po na nakakaapekto sa ating bansa ang tatlong weather system ngayong Miyerkules, ayon po yan mismo sa Pag-asa. Ang Northeast Monsoon, yung amihan, ay magdadala po yan ng mga maulap na panahon na may mga pag-ulan sa parte po ng Quezon, Aurora, Payao, Cagayan Valley at Bicol Region. Bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na papawirin na may mga mahihinang mga pag-ulan ang mararanasan sa parte po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon. Samantala, ang shoreline naman po na magdudulot ng maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms sa parte naman ng Sorsogon, Masbate, Aklan, Capiz at Eastern Visayas. Ang easterlies naman po ay magdadala naman ng mga maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa parte naman po ng Caraga at Davao Region. Habang ang natitirang bahagi naman po ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang mga pag-ulan o thunderstorm. Sa kabila po ng mga pag-ulan, nilinaw naman po ng Pag-asa na wala pang namamataang bagyo na maaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Mahilig ba kayo sa gulay? Isa sa mga paboritong gulay ng maraming Pilipino ay ang kangkong. Madaling hanapin, abot kaya at puno ng sustansya.
Pero alam niyo ba na bukod sa pagiging masarap, marami na itong benepisyo sa ating kalusugan? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Ayon sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI at National Institute of Health, ang kangkong ay isang powerhouse na gulay na mayaman sa iba't ibang bitamina at mineral. Narito ang ilan sa mga benepisyo nito. Ang kangkong ay mayaman sa vitamin A, C at iron na mahalaga para sa malakas na immune system at malusog na dugo. Ayon sa National Institute of Health, ang vitamin C sa kangkong ay tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya sa katawan laban sa sakit at infeksyon. Dahil sagana ito sa vitamin A at beta-carotene, ang pagkain ng kangkong ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malinaw na paningin at pag-iwas sa eye problems tulad ng night blindness. Ayon naman sa National Library of Medicine, ang kangkong ay mayaman sa calcium at phosphorus na mahalaga sa pagpapatibay ng ating buto at pag-iwas sa osteoporosis. Ang kangkong ay may potassium na tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure at pagpapababa ng risk ng heart disease. Yan ay ayon sa American Heart Association. Dahil naman sa mataas na fiber content ng kangkong, nakakatulong ito sa maayos na digestion at pag-iwas sa constipation. Ayon sa International Journal of Food Sciences and Nutrition, ang kangkong ay may antioxidants tulad ng flavonoids at polyphenols na tumutulong sa paglaban sa free radicals na nagdudulot ng cancer.